Yung sinasabi yun, yung September 21. Magulo po yun dahil kanya-kanya. Yung mga liberal, kami lang, sabi nila. Ang ginawa ko naman, nagpakain lang eh. Kinain naman nila. So, nagpunta ko sa kabila, dadali ko rin yung, marami kasi kami portable kitchen, 6. 6 din ang portable hospital namin. So, pag may disaster, ngayon nga, galing na sila sa Bicol, nasa Cebu sila, pauwi na. Pagod na ang mga doctors namin. So, umiikot po yun. Now, ako naman, nagpakain lang nung 21. So, maganda naman lahat. Kaya lang may nanggugulo na. Nung umuwi ako ng hapon, iba ng crowd. Dumating na yung mga manggugulo. So, doon na lang tayo magpakain sa tabi, sa EDSA Corinthians ako. So, doon ko lang pinark yung mga ibang truck ko. Kumakain naman lahat ang pupuntahan, dumadaan. May dumadaan doon na binugbog yung kitchen. Kung ano siya sabi. Bumalik. Naka-black sila, nakamaskara ng black. Noong bumalik, tinanggal yung mask niya. Pasensya na ho, malaki ang binayad sa amin, sabi niya. Sino nagbayad sa inyo? Sabi yung mga nagpapakain. Si Martin Romualdez at saka si First Lady, sabi nila. Although hindi ako naniwala, yun ang sinabi yung mga dumaan. So, ganun ang nangyari noong 21. Now, gusto ko lang ipaalala sa mga sundalo, mga pulis. The constitutional duty of the AFP, protector of the people and the state, for our mutual education, the primary provision that defines the duty of the armed forces of the Philippines under the Constitution in Section 3, Article 2, which provides that civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state to secure the sovereignty and the state and the integrity of the national territory. Reading of the above provision does not say that the AFP is the protector of the President and his government. Protector of the people and the state, hindi po yung Presidente. Yun ang nasa Konstitusyon. Kasi sinasabi nila, nasa Konstitusyon, protect the President. Hindi po. Should protect the people. Yun po ang question mo. Okay, so Governor, you're suggesting the following. Dapat mag-unite ang mga tao sa rally, no? Sa isang rally lang at isitabi ang mga agenda. Okay, pangalawa, palagay mo ang military police susuportahan kung maraming tao ang magra-rally at kabataan ang maglilid ng rally. Ang palagay ko kung kabataan ang mag-umpisa, marami pong susuporta. Pati mga military, pati mga pulis. Dahil may mga anak din sila. Kinabukasan po ng anak natin lahat. Pati anak ng mga sundalo, anak ng mga pulis. Kinabukasan nila ito. Kung mangyayari ito, maubos po tayo, ang mga opisyal natin, aalis lang. Walang madademanda. During the time na pulis, sinong nakulong? Si Dapules. Yung mga nagnakaw, wala. Including BBM, nagkakaso rin. Ito mga record. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Ang liwanag po dito, siya ang nademanda noon. Wala nangyari. 200, the group cited Marcos special allotment orders that funneled 205 million of Marcos paid up to the following bogus foundation, Social Development Program of Farmers, Foundation, SDFFFI, the President who is
At nandito lahat yung mga ginamit niyang mga fake na organization. Pinunduhan ng 205 million. Ano nangyari? Wala ho. Kinulong yung... Ngayon, may testigo na nagtuturo, yung Marine. Hindi na raw makonsensya dahil naawa sa mga anak niya. Ngayon, siya pa may kasalanan. Bakit siya pa yung demanda? So, wala na po mangyayari sa atin. Dapat, testigo siya, protektahan na siya at idemanda na yung mga sinabi niya ron. Wala, binaliktad nila, siya pa idedemanda. So, ganun po ang sistema natin ngayon. Nakakatakot po. Walang nangyayari na sa ating bansa kung matolerate itong sistema na ito. Diversionary tactic lahat ang ginagawa. Pinaimbestiga lahat ng mga kasama niya ngayon. Siya lang ang bida. Ilalaglag na lahat. Basta, wag na lang siya. Bago umabot sa kanya, laglag lahat. Tapos na ang term niya. So, Governor, kilala mo si Presidente. Anong mensahe mo sa kanya to BBM? Masyadong sabihin ko po, mahirap mapagsabihan yung mga bangag. Na, sa bangag, sabi ni Maharlika eh. At saka, nahuli sila kasama si First Lady nung may report na sa US na namatay yung anak ni Tantuco. Umiiyak daw yung asawa para tumawag ng 911, ayaw patawagin dahil na-overdose ng drug. Now, may report na yon. May report na on record. 12 hours after sa report, bawal po yun. It's against the law sa US. Nilinis nila lahat. Report nila, report ng mga US. 12 hours, lininis nila lahat, pero nagkalat pa rin daw ang cocaine. Galing po sa Amerika yung report niyan. So, meaning, talagang may nagdra-drug sa kanila. Nagda-cocaine. So, paano sila mamumuno sa ating bansa kung matolerate ito? Marami po silang pera. Yung nga sinasabi ko na attack dog. Ngayon, kinakagat daw yung mga attack dog. Ang attack dog, ulol na aso, pag nakaamoy ng flood control, kakagat. So yun mo, ngayon, ang kumakagat sa akin. Ang dami ng... Ako nga, kung totoo yung sinasabi nila, pakukulong ako.